Amen and amen. Can we give the Lord a clap offering of praise? Amen. As while we're sitting down, pakibati po ang inyo pong katabi. Okay, if you can stand up po, kung kaya lang po, no? Reach out to someone na hindi po ninyo normally nakikita, no? Extend po your handshake, no, sa inyo pong mga nakikita po ngayon na hindi po ninyo madalas nakikita. God is good. Praise God. So let Sunday be an opportunity for us, no, to connect not just to God, but also to God's people. Praise the Lord. So magandang araw po sa bawat isa, magandang hapon po. It's the first Sunday po of November, and we just thank God for His grace and mercy sa atin pong mga buhay. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. So, ayan. Thank you, Chiki. Amen. Okay, so for those who are here, muli po, welcome po natin ang bawat isa sa Reign in Life. No, we pray that you will find home, find rest, and find life. And it's all because of Jesus. It's not because of anyone. No, it's all because of the Lord. At ang bawat isa po sa atin, of course, ay pwede po niyang maging daluyan, no, ng kanya pong tahanan, ng kanya pong kapahingahan at kanyang buhay. But ultimately, it all points to Jesus. So this afternoon, ay dadako po tayo sa salita po ng Diyos, and we are still celebrating po, or we're starting to celebrate po the theme, Jehovah Mekadesh, Mkadash, no? But the meaning is the Lord is the one who sanctifies us. Sabi nga po natin, the Lord who sanctifies. No? The word sanctified, we will go deeper into that, but basically, ang Diyos po ang pumili at tumawag sa atin. No? And I mentioned po kanina pong umaga na if we acknowledge that God is the one who heals us, He's the one who provides for us, He is our shepherd, He's the one who never leaves us, He's our Jehovah Nissi, He's our banner, our victory. Okay, we enjoy, all the benefits of the names of the Lord. But when we acknowledge God in whatever aspect, being provider, healer po, we need to acknowledge also that He is the one who sanctifies us. No, what do I mean by that? Ang ibig sabihin po noon is that iisa lang po ang Diyos eh. So kung siya po ang Diyos na nagpapalat, nagpapagaling sa atin, tanggapin din po natin na siya din po ang Diyos na pumili sa atin. Di ba? Kung ang Panginoon ang siyang nagpapagaling sa atin, tanggapin din po natin na siya din po yung Diyos na nagpapabanal sa atin. Yung kanyang provision, yung kanya pong healing, these are not separated from Him executing righteousness. It is not separated from Him setting apart His people for a purpose. Kasi may mga pagkakataon na pinipili lang natin kung ano po yung gusto natin patungkol sa Diyos. No, we enjoy God declaring that He is our provider. But when it comes to acknowledging na siya yung pumili sa'yo para kanya magamit, ayaw natin. Tandaan natin, iisa lang po ang Diyos. Kung tinatanggap natin na siya po ang manggagamot natin, tanggapin din po natin na siya po ang tumatawag sa atin para tayo mabuhay ng banal sa kanyang harapan. Naintindihan po ba ninyo? Kasi hindi po hiwalay yun eh. Yung love ni Lord is not separated from His justice. Yung love ni Lord, hindi po separated yun sa holiness niya. All of those characteristics reside in one God. And He is Jehovah. He is Yahweh. He is Jesus. So today, I'd like to share po a message entitled, Truly Special Through the Lord Who Sets Us Apart. We are special not because of the material things that we possess. Hindi tayo special dahil sa posisyon na meron tayo. We're not special even because of the things that we do. We're special because the Lord has set us apart. Ang Diyos ang pumili at tumawag sa atin. Can you hear amen? So let us go to Exodus chapter 31, verses 12 to 13.
And the Lord spoke to Moses, saying, Speak also to the children of Israel, saying, Surely my Sabbaths you shall keep, for it is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I am the Lord who sanctifies you. Sign po natin sa ASND, ang salita ng Diyos po, ibig sabihin po nun. Okay. Iniutos ng Diyos kay Moises na sabihin niya ito sa mga Israelita. Sundin ninyo ang aking pinag-uutos tungkol sa araw ng pamamahinga. Dahil tanda ito ng kasunduan natin hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Sa pamamagitan nito, malalaman ninyo na ako ang Panginoon na pumili sa inyo na maging mga mamamayan ko. Saglit tayong manalangin. O Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa hapong ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa. Dalangin po namin, Panginoon, na kami po ay maging bukas sa inyo pong mga salita at maunawaan po namin kung ano ang inyong puso, kung ano po ang inyong saloobin patungkol, Panginoon, sa ikaw bilang Diyos na pumili sa amin. Dalangin ko po ng bawat isa ay magipong alerto at magtuon ng atensyon sa iyo lamang at sa inyong salita. Alam ko pong hindi po nagkamali ang bawat isa sa amin na kami naparito at hindi po masasayang ang sandali na kami po ay mamahinga sa loob ng inyo pong presensya. Salamat po, Panginoon, sa inyo po ang papuri at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Ito pong aming panalangin. Amen and amen. So ito pong Exodus chapter 31, ito po yung unang mention. No, the first mention of the name of the Lord as Jehovah Mekadesh, kay Mekadash, kay na the Lord is our healer. The Lord is our sanctifier. The Lord is the one who sanctified us. At sa Tagalog po, ang ibig sabihin lang po ng sanctify is pumili. It is the Lord who chose you. He chose me and you. Pakisabi nga po sa inyong katabi, ang Diyos ang pumili sa iyo. Okay? At makikita natin dyan, nasabi ng Panginoon, you set apart, okay, you give value to the Sabbath. At sabi niya, the reason why I am giving the Sabbath to you is that so that you will know that I am the Lord who sanctifies you. So we will go deeper into that. No? But gusto ko lang pong bigyan po natin ng foundation, yung pong katotohanan ng Diyos ang nagsasanctify sa atin. Based on the text, wala pong duda. It is the Lord who sanctifies. So only the Lord can truly sanctify His people. And He does this with a purpose. Gusto ko pong idiin ito na tanging ang Diyos lamang ang may karapatang talaga pong magsabing tayo ay sa Kanya. Because the truth is, everything that is in the world belongs to Him. Diba? Everything in the world belongs to Him. Later on, mababasa natin yan. But if the Lord owns us, then He is the one who can truly sanctify us, set us apart. Ang iba pong pakahulugan noong sanctification or sanctified is not just to choose, not just to call, but to set apart. So para pong sa isa pong bowl, for example, na may mga bato, di ba, punong-puno ng bato, pipili ka ng isa. So yung isang iyon na hiniwalay mo sa karamihan, that rock has been set apart. That rock has been sanctified. And normally, yung pong sanctification, meron yung purpose. Ang pagpili, normally, ay meron pong reason. Pag pumunta ka sa palengke, at ikaw ay pumili ng mangga, daming mangga, di ba? Isang kaing mangga. Bibili ka ng 1 kilo, pipili ka sa karamihan kung ano yung maganda. Anong purpose mo? Kaya ka pumili ng mangga. Para kainin mo. Or either ipamigay mo. But basta ang bottom line, may purpose ka kung bakit ka pumili. Naintindihan mo ba natin? So kung ang Diyos ay nagsasabing ako ang nagsasanctify sa inyo, nangangahulugan na may purpose siya kung bakit niya tayo pinili. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, may layunin ng Diyos, kaya kanya pinili. Hindi lang yung for us to
feel good na pinili ako ni Lord. Alam niyo ba, pinili ako ni Lord. So, para sa yung pagpili niya? Diba? Mamaya makikita natin that ultimately the desire of God is to have a people who will reflect who He is. Mga tao na naiintindihan ang damdamin ng Diyos at ipinapamuhay kung ano ang Kanya pong saloobin at Kanya pong mga tuntunin. That is ultimately, that's why He sanctifies people. The word sanctify is kadesh, kadash, to set apart or consecrated. At yung context po dito is of God. Of God. Okay? Keeping His people pure and sacred. So kung sinabi ng Panginoon, I'm the one who sanctifies you, it means that God is the one who chose us. He keeps His people with a purpose na tayo ay manatili pong, namumuhay na may kabanalan sa Kanyang harapan. Remember, God is a holy God. Siya po'y banal. So kung pinili niya tayo, nais din niya na tayo po ay mamuhay ng naaayon sa Kanyang kabanalan. The Bible is so clear that, be holy for your heavenly Father is holy. At yung holiness na yon is not something that we achieve. Kasi kung pag-aaralan natin yung be holy for your heavenly Father is holy, we cannot walk the same intensity, the same level as God's holiness. So hindi po yun ang ibig sabihin nun, that you do not make mistakes. Diba? Na yung be holy just as your Father is holy, it's not you try to be holy as God. No. What the Word is saying is that you have been holy already. Ikaw ay tinalaga ng Panginoon. Ikaw ay pinili niya. Mamuhay ka na ayon sa kabanalan na meron tayo. I hope klaro po yun. We cannot achieve holiness apart from the holiness of God in our lives. Kaya po napakaklaro na sinabi ng Panginoon, even in the Old Testament, set apart the Sabbath so that you will know that I am the one who sanctifies you. Sabi mo nga sa katabi mo, ang Diyos ang pumili sa iyo para sa isang dakilang layunin. Amen. Because as mentioned po kanina, it is the Lord's desire to set apart a special people from amongst many who understand and live His heart. Ang nais ng Panginoon is meron siyang maituring talaga na bayan na maituturing sa Kanya. Special, because they understand the heart of God. And not only they understand, but they live the heart of the Lord. Yan po yung plano ng Panginoon. From the very start, kaya po niya create ang tao. To have a relationship with man. Okay, a man, a humanity na nauunawaan at naiintindihan ang isip ng Panginoon, ang kanyang puso, at mamuhay ng naaayon sa kanyang mga salita. Malinaw po ba si Pastor Mel? Yan po yung ibig sabihin. This is not about a religion. It's not about something that is external. It is something that starts from our heart. Alam natin kung ano ang puso ng Diyos. At dahil alam natin kung anong puso ng Panginoon, namumuhay tayo ng naaayon sa Kanya pong puso. Sabi po sa Exodus chapter 19, tingnan natin po sa Tagalog, nakita niyo mismo kung ano ang ginawa ko sa mga Ehipsyo at kung paano ko kayo dinala rito sa akin, katulad ng pagdadala ng agila sa mga inakay niya sa pamamagitan ng kanyang pakpak. Kung lubos ninyo akong susundin at tutuparin ang aking kasunduan, pipiliin ko kayo sa lahat ng bansa para maging mga mamamayan ko. Akin ang buong mundo. Pero, magiging pinili ko kayong mamamayan at magiging isang kaharian ng mga paring maglilingkod sa akin. Sabihin mo ito sa mga Israelita. Ang kausap po niya dyan ay si Moises. So napakaklaro po, di ba? Sabi ng Panginoon, akin ang buong mundo. Pero itong mga Israelita, kung susundin nila ang lahat ng aking utos, ituturing ko silang
mga mamamayan ko. At dinescribe doon ng Panginoon kung ano ang kanyang nais sa kanyang bayan. Sabi diyan, sila ay magiging pari. Mamamayan ng mga pari na maghahandog at maglilingkod sa akin. Alam niyo mga kapatid, yan ang heart ni Lord. For Him to have a chosen people. You know, from the beginning, this is the desire of the Lord. Yun nga lang pumasok po ang kasalanan, diba? Ang kasalanan po ang nagipong, sabihin na nating setback, naging panggulo sa nais ng Panginoon, pero hindi po huminto ang Diyos. Yung kanyang desire, yung kanyang plano, na natili. So dumating ang pagkakataon, alam natin yan, nang bumating ang Panginoong Jesucristo, okay, para masolusyonan ang kasalanan. Dahil ang katotohanan, nais ng Panginoon na meron siyang maituring na talagang sa kanyang mga tao na nilikha sa wangis niya. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Yes, lahat ng tao po ay sa Diyos. Lahat ng tao ay galing po sa Kanya. Ang hininga ng tao ay galing sa Panginoon. Pero ang tanong dyan, hindi lahat ng tao po ay nakakaunawa sa puso ng Panginoon. At hindi naman niya pipilitin ang kanyang sarili. He will make room for people to choose Him. He will do actions, gagawa siya ng mga hakbang para mapansin ng tao ang Panginoon. Yung kanyang kahabagan ay nananatili. Pero ang katotohanan, hindi po niya ipupwersa ang kanyang sarili. But the moment a person acknowledges that God is his God, magkakaroon po yan ng relationship, at pag nagkaroon po ng relationship, alam natin in any relationship, meron pong expectations. Can you hear an amen? Wala pong relationship na walang expectation. Okay? Because we are in a relationship with God, then we understand that God has set expectations to us, not by meeting the expectations ay doon tayo magiging Kanya. That is in the old covenant. Pero under the new covenant, okay, ay tinupad ito ng Panginoon. Tignan nga natin sa 1 Peter chapter 2, 7-9. I hope di po ako mabilis. Hindi naman po ako mabilis. Hallelujah. Sa hapon po, kailangan po medyo mabilis para hindi po inaantok ang tao. Joke lang po. Hallelujah. Kaya kayong sumasampalataya ay pararangalan ng Diyos. Sino po dito ang sumasampalataya sa Panginoon? Ngunit sa taong hindi sumasampalataya ay naganap ang sinabi sa kasulatan, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ay siyang naging batong pundasyon. So dito po, clearly, malinaw pong kinukumpara ang dalawa pong uri ng tao. Yung sumasampalataya sa Diyos at hindi sumasampalataya sa Kanya. And very clear, church, sabi po doon, those that believe in God ay pararangalan ng Diyos. Ito po sa Tagalog, ang sabi doon ay silang pararangalan ng Panginoon. Dito po sa King James, tignan lang po natin sa English. Therefore to you who believe, He is precious. Doon po sa Tagalog, di ba parang, kayo nananampalataya, pararangalan kayo ng Diyos. Yes, totoo po yun. There is a corresponding blessing and favor when we honor God, then we believe in the Lord. Pero gusto ko pong i-highlight dito sa verse 7, sa English po, that those who believe in Him are those who consider Jesus to be precious. Nakita po ba yung kaibahan? Tingnan nga natin sa English. Therefore to you who believe, He, God is precious. Alam niyo po, ito po yung totoo, hindi natin po yan mapagkakaila. Kung tayo nananampalataya sa Panginoon, mahalaga ang Diyos sa atin. Hindi natin siya pwede pong ipagpalit kahit kanino. I tell you, not any, oftentimes ginagamit natin kayamanan. Alam niyo po, hindi lang po kayamanan. There are so many things that Jesus mentioned that should not be above Him. And that includes, sabi niya, even if you love mother, father,
more than me. Those who love lands, family more than me, is not worthy of me. So hindi lang po basta sa kayamanan. Even relationships. If we value human relationships more than our relationship with God, we need to rethink. Alam ko po, it's still a process sa atin. Pero gusto ko pong idiin dito, yung mga tunay na nananampalataya sa Diyos, pinapahalagahan ng Panginoon. Amen po. So ang tanong ko po sa inyo, pinapahalagahan po ba ninyo ang Diyos? Kung pinapahalagahan yung Diyos, ibig sabihin, nananampalataya sa Kanya, kayo sa Kanya. Kaya yung mga nagsasabing, I believe in God, but do not value God, I do not truly believe that they believe in the Lord. Because if they believe the Lord, they will believe how God good is. How God is good. So good. Kung nananampalataya tayo sa Panginoon, mananampalataya tayo kung gaano siya kabuti. Mananalig tayo kung gaano siya katapat. Mananampalataya tayo kung gaano siya makapangyarihan. So kung lahat ng bagay na yan ay sa Diyos at pinapanampalataya na natin, walang pwedeng umagaw sa Kanya sa buhay natin at walang pwedeng humigit sa Kanya sa buhay natin. Amen po. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. And then binanggit dyan, the stone, but to those who are disobedient. I mentioned din po kanina umaga na yung mga nananampalataya sa grasya ng Panginoon, ang resulta niyan, pagsunod. Amen. Alam niyo po, sa atin pong panahon ngayon, and even in the previous centuries, people simply think that believing is different or separate from obedience. Ang taong tunay na nananampalataya, handang sumunod sa Diyos. Sabi nga natin, ang tunay na nananampalataya ay handang sumunod sa Diyos. Of course, mayroon po may journey yon, mayroon pong hakbang yon, di ba? Sa grace ni Lord, ituturo niya sa atin. Pero hindi natin po ina-outright na isinasantabi yung desire ng puso natin na sundan ng Diyos. Sundin ang ating Panginoon. Kasi ang resulta ng tunay na pananampalataya ay pagsunod sa Panginoon. Right believing actually produces right living. Ang tamang pananampalataya, ang tamang pag-iisip, nagre-resulta ng tamang pamumuhay. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. And then sabi dyan sa verse 9, but you are a chosen generation. Basahin na po natin sa English muli. Ngunit kayo yung mga taong pinili, chosen, mga maharlikang pare, a royal priesthood, at mga mamamayan ng Diyos, a holy nation. Diba? You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, God's own people. Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Dati hindi kayo mga taong sakop ng Diyos, pero ngayon, mga sakop na niya kayo. Noon, hindi kayo na kinaawaan ng Diyos, pero ngayon, kinaaawaan na niya kayo. Malinaw na malinaw po mga kapatid. Yung binabanggit po ni Peter, na yung mga nakay Kristo, yung mga nananampalataya, nagpapahalaga sa Kanya, sumusunod sa Panginoon, sila yung pinili ng Diyos. Amen. Can you hear an amen? At yung pinili, alam natin, sila yung mga sumampalataya. We believe, and so the Lord has effected yung Kanyang tunay na pagpili sa bawat isa sa atin. At ano po ang purpose? So that, sabi dyan, you can maipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang kaliwanagan. Alam niyo po, there is joy in the light, di ba? Tama po ba? Pag may liwanag, mayroong kagalakan. Kaya nga pag Pasko, alam naman natin yan, di ba? Pag lumiliwanag, parang iba kasi lumiliwanag eh. Sabi ko nga kanina umaga, di ba, wala po natutuwang brownout. Di ba?
Natutuwa ba kayo brownout? Pag madilim, di kayo natutuwa. You do not want darkness. You want light. And tell you, yung mga nasa liwanag, sila yung tunay na may kagalakan. Kaya kung tayo ay na kay Kristo, tayo nasa liwanag, walang dahilan para tayo po ay manatiling malungkot. Dahil nasa sa atin ang liwanag at ipahayag natin ang kadakilaan ng Panginoon. Palakpakan ho natin ang ating Diyos. Diba? When we come to God, we understand na tayo ay nasa liwanag ng Panginoon. Wala pong dahilan para hindi tayo sumamba at magpuri sa ating Panginoon. Amen po. At yung binabanggit yun na dati kayo'y hindi kinaaawaan ng Diyos. Ang ibig sabihin po niyan is, it's not that God does not love us. Because very clear sa Romans po, di ba, 5, na minahal tayo ng Panginoon nung tayo'y mga makasalanan pa. So ano gustong sabihin dyan ni Peter? I believe what he is saying is that hindi pa ninyo naiintindihan yung mercy niya. Kaya kahit na merciful si God sa atin, ang tingin natin si Lord hindi merciful dahil hindi pa natin tinatanggap ang kanyang mercy. Naintindihan po ba natin doon? Sa oras lamang na tanggapin natin ang mercy at kahabagan ng Diyos, doon natin talagang masasabi na mahabagin ng Panginoon. Pero hanggat hindi natin tinatanggap yun, ang tingin natin sa kapahabagan ng Panginoon is nonsense. Kaya nga binanggit ni Peter, di ba? Yung mga hindi sumasampalataya, itinakwil nila si Jesus. I was saying kaninang umaga, this morning, if you know someone, no matter how good the person is, kung hindi niya kinikilala ang Panginoon, malungkot po tayo para sa Kanya. Because someone you love, and who is that? Jesus. Nire-resist niya. And I tell you, kung ang isang tao ay ayang kilalanin ng Panginoon, hindi po natin dapat yun ikagalak. At hindi natin dapat yun baliwalain. Because remember, hindi pwede pong maging kahalintulad ang mananampalataya sa hindi mananampalataya. That's why even in the scriptures binabanggit, huwag makipamatok sa mga hindi kapwa mananampalataya. Do not be engaged in things that are not appropriate already for those that are in Christ. Malinaw po ba mga kapatid? Kanina po I was talking to kina Carl, no, tsaka kay G. Kasi may mga ilan po palang akala nila po ay mag-asawa po sila. Hindi pa po sila kinakasal. Kakasal pa lang po sila. Amen. Salamat. So I was talking to them a while ago. And I was mentioning to them that sa mundong ginagalawan po natin, pilit pong pinapasok ng sanlibutan ang kanila pong opinion. Patungkol sa mga bagay sa buhay natin. Diba? Even po sa kaligtasan. Kaya po, alam niyo po, one of the things that I have learned sa seminary, sa panahon natin ngayon, and even not just in our current century, no, but even in the previous centuries, ang kalaban ng church ngayon is yung tinatawag po na pluralism. Ano yung pluralism? Yung lahat naman yan, acceptable kay Lord. Kahit na ang sinasamba niyan, kung sino mang tao, ultimately si Lord din yun. Kaya wag na natin siyang pakialaman, respetuhin na lang natin yung kanilang paniniwala. Kasi ultimately si Lord nakatingin naman sa puso. That is an abomination from the Word of God. There is only one Savior. No matter how good the person is, no matter how good the person is, unless that person acknowledges Jesus Christ, that person is not in the Lord. Can you hear an amen? Kaya mga kapatid, ang totoo, mapalad tayo na tayo ay nakikristo. Mapalad tayo na tayo ay kumilala sa ating Panginoon. At yun ay resulta ng kanyang biyaya sa buhay natin. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. So those that are in Christ Jesus are truly special, for they are the ones who reflect the glorious light of the Lord that is in them. Madali pong magliwanag ang isang mananampalataya kung anawa niya na ang liwanag ay nasa sa atin. Can you hear an amen? Ang isa pong ilaw na kung wala na po yung light, wala nang power yan.
Kahit na anong gawin mo dyan, kung wala na pong power yan, wala pong capacity to bring light, it will never bring light. Kaya nang sinabi ng Panginoon, you are the light of the world, you are the salt of the earth, nangangahulugan lang po doon na may liwanag tayo, kaya tayo magliliwanag. Meron tayong, di ba, difference. We can have the opportunity to preserve lives because tayo ay ginawang asin ng ating Panginoong Jesucristo. Sino po nakakasunod nun? So this afternoon, I pray na embrace natin na talagang tayo ay special. Hindi dahil po may kayamanan tayo, hindi dahil sa kanumang bagay. Special tayo dahil pwede nating i-reflect ang liwanag ng ating Panginoon. At ang liwanag niya ay nasa sa atin. Can you hear an amen? Sabi mo sa katabi mo, ang liwanag ng Panginoong Jesucristo ay nasa sa iyo. And we need to understand this. Bilang Christian, expected po na mauntindihan natin yan. Kaya nga rin po binigay ang Holy Spirit for us to know His truth. Okay, but bottom line, God wants to remind us na ito pong liwanag na ito na nilagay niya sa atin ay bahagi ng kanyang tipan sa atin. He has a covenant with us. Can I hear an amen? Kung maalala po natin, let's go back to our text sa Exodus chapter 31, verse 13. Yeah, sabi diyan, surely my Sabbaths you shall keep, for it is a sign. Sabi niya, you are to honor the Sabbath. Hindi lang one Sabbath, no? Sabbaths. Okay? Because it is a sign between me and you throughout all generations that you may know that I am the Lord who sanctifies you. So the Lord gave a sign. Nakukuha po ba natin? Si Lord nagbigay po ng palatandaan. At yung word na sign doon, let's go in Hebrew, is oath. A sign. A pledge of covenant. Sa text natin, ano po yung pledge of covenant na binabanggit doon ni Lord? I have given you Sabbaths bilang palatandaan at paalala na kayo ay may tipan sa akin at yung tipan na yon, ako ang nagsimula. So yung Sabbath is the sign that the Lord sanctifies His people. Sino po nakakasunod nun? So ang Panginoon, sabi niya, sinanctify ko kayo. So para ninyo malaman na sanctified kayo, binibigay ko sa inyo ang araw ng pamamahinga. So nangangahulugan mga kapatid, ang point ko po dyan, binanggit ko po sa inyo kanina, di ba, na whenever the Lord sanctifies, it is for a purpose. Kaya siya nagsasanctify, kaya siya nagpipili, dahil may layunin siya. At yung salita pong sign, yun ang nagpapaalala sa atin na may purpose, kaya niya tayo pinili. Sino po nakakasunod ng binabanggit ko po dito? Hindi lang po natin sasabihin, pinili tayo ng Panginoon. Ang tanong dito, ano ang nagpapakita na pinili ka talaga ng Diyos? Okay? Merong palatandaan doon. Ulitin ko po, tayo ay pinili ng Diyos. Hindi tayo ang pumili sa Diyos. Ang Diyos ang pumili sa atin. Pero sa pagpili niya sa atin, meron siyang mga ibinigay na magpapatunay na talagang tayo ay sa Panginoon. Klaro po ba yun? Di ba? Hiniwalay niya tayo. So sa pagpapahiwalay na yun, may mga palatandaan na talagang pinili ka ng Diyos. Hindi lang basta sinabi mo, hindi kasi sinabi, pinili niya ako eh. May mga palatandaan na ibinigay sa'yo na pag iyong pinahalagahan ay nagpapatunay talaga na ikaw ay sa Diyos. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. I hope clear po si Pastor Meldon.
So in Christ Jesus, the Lord's holy people. Sino po yung mga binanal ng Panginoon dito? Sino yung mga pinili ng Diyos? Tayo. I mentioned there, God's holy people value things that others who are not His don't value. Ito po yung totoo. Pag na kay Lord ka, may mga bagay kang pahalaga na hindi mapapahalagahan ng mga taong wala sa Kanya. Do you get it, church? Sino po nakakasunod po nung sinasabi natin dito? So when we say we are God's people, because of Jesus, but there are proofs that really say that you are in Jesus. Yun po yung gusto natin pong i-point dyan. Hindi pwede sabihin ng tao, pinili ako ng Panginoon, pero yung mga supposedly bagay na pinapahalagahan niya na dapat, hindi niya pinapahalagahan. Paano yung masasabing talagang pinili siya ni Lord? Nakakasunod po ba tayo doon? Let me give you a concrete illustration regarding po, tayo po, we are people trusting in the grace of God, di ba? And we continue to do so. There's nothing that can really tell us na hindi natin kailangan ng grace ni Lord. It's all because of the grace of God. So, balit kailangan natin maunawaan, yung purpose, for example, ng law. Anong purpose ng utos? Tayo po ay niligtas, tayo ay pinili ng Diyos dahil sa grasya niya. Dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Pero throughout the Scripture, makikita natin, yung mga taong pinili ng Diyos, may commitment yun. Amen po. Diba tayo nga po sa Panginoon, why do you pray to God? Bakit tayo nananalangin sa Panginoon? Pag nananalangin po ba tayo kay Lord, ine-expect po ba natin siyang tutugon? Pag tayo ba'y nag-pray kay Lord, nag-expect ba tayo, Lord, pag nanalangin ako, sabi mo, tutugunin mo ko. Sino po naniniwala pag nag-pray siya, nakikinig si Lord? Bakit po tayo naniniwala nakikinig si Lord? Kasi expectation natin yun eh. Pangako niya yun. We have our expectations to God because we have a relationship with the Lord. Baliktarin natin ang sitwasyon. Kung tayo ay may expectation kay Lord, dahil sinasabi natin may relasyon siya sa atin. Diba? So kung ganun pala po, sa grace ni Lord, kung may relasyon tayo sa Lord, at meron tayong expectation sa Kanya, hindi dapat si Lord mag-expect din sa atin. Amen. Amen po. That's the point. And it is not because of us meeting, hindi dahil po nagawa natin expectation ni Lord, kaya niya tayo mga pinili. Hindi po. Pinili niya na tayo, kaya natin pinapahalagahan yung expectation ng Panginoon. Amen ba? Para sa mag-asawa po kayo. Sino po bang ikakasal na walang expectation? Ba't pa kayo nag-asawa kung wala man lang kayong expectation sa isa't isa? Actually, napakatindi nga po ng expectation sa mag-asawa. Ang tangi lamang magpapahiwalay sa inyo, ano po? Kamatayan. Can you imagine that is an expectation from your spouse? Dahil kung hindi kaya, di ba, natuparin ng iyong spouse, yung expectation na yon, na it is only death that will set you apart. And what's the use of you becoming, di ba, husband and wife? E di forever girlfriend, boyfriend na lang kayo. Kung ayawan nyo na, wag na kayong magsama. Pero hindi ganun eh. The moment that you say we are getting married, there is an expectation from both sides. The same thing with God. At tayo, hindi natin ginagawa yung expectation ng Panginoon para tayo ay ibigin niya mas malalim. Hindi, mahal niya na tayo. Inibig niya na tayo. Simula pa nung hindi pa natin siya kilala, minamahal na tayo ng Panginoon. Amen. Na ngayon naiintindihan na natin yung pagmamahal niya, ngayon naiintindihan natin kung gaano tayo kahalaga sa Panginoon, dahil ngayon ay may relationship tayo sa Kanya,
binibigyan nating halaga yung mga bagay na pinapahalaga niya. I hope klaro po tayo. Amen. Kaya po kayo, kung meron kayong kakilalang Christian, paalala niyo po sa kanila. Paalala niyo po sa kanila. If you have a relationship with God, and you know that God values you, and you say na may relationship kay Lord, pahalagahan mo ang Diyos. Can I hear an amen? Kasi sa panahon natin ngayon na nag-water down na po ang Christianity na alin, makapunta sa langit. That is not the expectation of having a relationship with God. It's not just simply going to heaven. Kahit dito sa lupa, we already develop a relationship that truly honors the Lord. Sino po nakakasunod na sinasabi ko po dito? So, doon binabanggit, we value things that others who are not His don't value. I tell you, hindi po ninyo pwedeng expectin sa mga non-Christians ang pagpapahalaga natin sa Panginoon. You cannot expect them to love God the way you should love the Lord. Can I hear an amen? They can at times do godly things. At yung motivation nila for doing that, we don't know. Pero tandaan natin, ang capacity ng isang Christian is never the same as the capacity of a non-believer. Because a Christian will value the things that are valuable to God. At wag na tayong magtaka kung meron tayong mga kakilalang hindi nagpapahalaga sa mga bagay na pinapahalagan mo dahil ikaw ay Kristiyano. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. So, Pastor, ano gagawin natin? If there are people around us, especially kung mga kamahal natin sa buhay, na hindi pa nila pinapahalaga ng Panginoon, then pray for them. Panalangin niyo po sila. Ipahayag po ninyo ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Huwag po nating kalilimutan ang kabutihan ng Diyos. Paalala po natin sa kanila kung gaano kabuti ang Panginoon. At yung kabutihan na yun ay para tayo po ay kumilala sa Kanya. Can you hear a big amen? Kung babalikan natin yung binasa natin kanina about doon sa, di ba, you will be my chosen people. Sabi niya, I was the one who brought you out of Egypt. Balik nga tayo bago po tayo mag-communion. Sa Exodus 19, verse 4 to 6. You have seen what I did to the Egyptians and how I bore you on eagle's wings. And then he mentioned, after niya sinabi yun, doon niya sinabi that you will be my special people if you will obey my commands. Ano makikita natin dyan, mga kapatid? Bago po niya sinabihan ng mga Israelita na, piliin niyo ako, sundin niyo yung utos ko, kayo ang magiging bayan ko, anong unang naging hakbang ni Lord? Pinamalas niya ang power niya sa Egypt. Nakuha niyo po ba yun? Sino po ang nakakasunod sa binabanggit po ni Pastor Mel? Bago niya in-offer kay Lord, in-offer sa bansang Israel na, alam niyo, pag sinunod niyo yung mga utos ko, magiging bayan ko kayo. Bago niya yun in-offer, ano po ginawa niya? Pinalaya sila. Bago niya yun sinabi na kung susundin niyo ako, eto ginawa ko, papaalala ko lang sa inyo. Niligtas ko kayo for 430 years. You have been in bondage for 430 years. Kayo inalipin ng mga Egyptians. Pero nung kayo'y tumawag sa akin, dahil ako'y may tipan kay Abraham, naalala ko kayo at pinadala ko si Moises para kayo ay iligtas. And alam natin, si Moises naman, wala naman yung power, no? Naging spokesperson siya ni Lord. Pero ultimately, ang nagpamalas ng power, hindi si Moses. Sino? Si Lord. So nakalaya ang mga Israelites. At pagkatapos niyang palayain, sabi niya, if you will follow all my commands, then you will be my people. What do I want to point out here, mga kapatid?
Wala pang relationship si Lord sa mga Egyptians, sa mga Israelites. Gumawa na siya ng mabuti para sa kanila. Alam niyo mga kapatid, one thing that we can do to convince people kay Lord, more than the words, mahalaga po talaga yan. No? Hindi tayo pwedeng mag-evangelize without the word. But to remind them how God has been good to them. Remind them kung wala si Lord, wala silang hininga. Amen. Kung wala si Lord, wala yung blessing ng trabaho. If they will always say, trabaho, busy, ganito, ganun, paalala nyo sa kanila, sino ba nagbibigay ng trabaho mo? Sino ba nagbigay ng pagkakataon sa'yo para ka ay sumagana? Di ba si Lord? Sino po nakakasunod ng binabanggit ko po rito? Alam niyo po, yung commands ni Lord, yung law ni Lord, kaya po yan meron, is because we are His people. Ibinigay lamang yung utos sa mga taong pinili. And ang truth, the law reflects a people. Kagaya natin, mga Pilipino, tayo mga Pilipino, and we subscribe to one constitution. Amen. Nabanggit ko nga kaninang umaga, di ba yung mga naturalized player? Kagaya po ni Justin Brownlee. Di ba? Ngayon po may issue. Pero lahat ng mga naturalized, si Ange Kwame, di ba? Sina Andrew Blatch ba yan, di ba? Christian Bacunga, yan, mga naturalized player yan. Di ba? Ano po ginagawa niya mga naturalized player? They go through Congress, di ba? Nag-i-enact ng law para sabihin na itong foreigner na to ay pinipiling maging Pilipino. At isa sa hakbang para mangyari yon, pinanunumpa saan? Hindi lamang po sa flag ng Pilipinas, kung hindi sa Constitution ng Pilipinas. They will follow the laws of the Philippines. Bakit? Pilipino siya eh. So nangangahulugan mga kapatid, yung mga bahagi ng isang bayan, meron silang constitution. At ikaw at ako bilang mga Kristiyano na nagsasabing tayo ay bahagi ng kaharian ng Diyos, meron din po tayong constitution. At ang constitution natin ay ang salita ng Diyos. Iba tayo. Ang ultimate basis ng ating buhay ay hindi ang opinyon ng tao, hindi ang opinyon ng mundo, ang ating pong basihan ng buhay ay ang salita ng Diyos. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. So kung sa sanlibutan, sinasabi nila na hindi mahalaga ang salita ng Diyos, matagal na yan. Di ba? Luma na yan, iba na ngayon ang culture. Well, yun ang sabi nila. Pero sa atin, ang salita ng Diyos ay hindi nagbabago. Kung ano sinabi ng Diyos na tama, yun ang tama. Kahit nasabihin pa ng mundo, di ba? Kagaya ng binabanggit ko po sa mga kina-counsel ko po. Divorce, for example. Kahit nasabihin pa ng bansa, ng Pilipinas, sa dating pagkakataon, okay lang mag-divorce. Ang salita ng Diyos nagsasabing, masakit sa Lord ang divorce. Hindi niya kalooban yun. Ayaw niya nun. Amen ba? So nangangahulugan kahit na ang tawag doon? Ipagpwede. Di ba? Kahit pa tanggapin ng gobyerno ng Pilipinas na okay na ang divorce, ang salita ng Diyos ay nagsasabing, hindi po yun nakalulugon sa Panginoon. So doon tayo. Nakakasunod po ba tayo mga kapatid? Bigyan po natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. So, right now we will have communion. So once again, we value the things that are valuable to God because we are His people. May palatandaan na tayo ay mga binanal ng ating Panginoon.
So, sa ating pong pagkain, ang tinapay at katas ng ubas, pag inom ng katas ng ubas, ito'y nagpapaalala sa atin na tayo ay sa Panginoon. Diba? Sabi ni Jesus, do this in remembrance of me. Praise the Lord. So let us all pray. Sige po, hintayin muna natin po dito sa kabilang side. So alam na po natin, ang tinapay ay nagpapaalaala sa katawan ng Panginoon na nabugbot at nasugatan. At yung katas ng ubas ay nagpapaalala sa atin sa dugo ng Panginoon. Ano po, napakaganda po ng paalala ng Panginoon sa atin, no? Nang isang mananampalataya sa grasya ng Panginoon ay pinalakas niya, pinalusog niya. Na may mga pagkakataon, nagkakasakit. Pero ang atin pong standing kay Lord, we are healed. We are strong. We are blessed. Parang tayo ay binanal niya na, tayo ay kanyang diniklarang righteous. May pagkakataon, kahit tayo righteous, nagiging mahina. Diba? Ayaw natin, pero may pagkakataon, nagiging kang mahina, nagda-doubt ka, pero hindi nawawala yung righteousness mo. The same thing with our health. Diba? Magkasakit man tayo, hindi mababaliwala yung ating pananampalataya na tayo ay pinalusog na ng Panginoon. So kung ikaw ngayon ay may karamdaman, manalig ka na tayo ay binabalik ng Panginoon sa kung sino talaga tayo. We are healthy people who sometimes get sick. Just like we are righteous people that at times we become weak. But we are still righteous and we are still healthy. Let us pray. Father, we thank you and we bless your name this afternoon. We thank you so much, Lord God, na kami po ay inyong pinalakas. Hindi lang po ang aming mga kaluluwang yung tinubos. Hindi lamang binigyan kami ng buhay sa aming spirito. Magkus maging ang aming katawan ay inyong pinalusog. Kaya ang sino man ngayon sa oras na ito ay may karamdaman, nananampalataya kami na ang inyong kapangyarihan ang siyang patuloy na magdadala ng kagalingan sa amin. Thank you so much from our spirit to our soul to our bodies. We are healed. In Jesus' name, amen. Let's all partake with faith. As we drink from the cup, Lord, salamat po na kami po iyong pinatawad sa aming mga kasalanan at kami po ay diniklara po ninyo ng matuwid. And because we are healed, Lord God, and because we are declared righteous, ang aming mga buhay ay pwede po ninyong gamitin para sa paghahanda sa muli ninyong pagbabalik. Salamat, Panginoon, sa grasya ninyo, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, amen. Let's all partake with faith. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. So, sa mga oras na ito, tayo po'y magkakaloob sa Panginoon. First Sunday po, so ito po'y paalala sa atin na yung pong tithes, okay, yung ikapo po ay hindi po yan atin. Yan po ay sa Panginoon. At ang tithe po ay the first 10. Hindi po yan last 10, hindi po middle 10. No, ang tithe is always the first 10. Okay, so paalala po sa atin yan. Okay, although we don't want to be too legalistic about it, pero if we will be objective about it, the tithe is not just 10%. The tithe is the first 10. Okay, kaya nga po sa scripture, meron po tinatawag na first fruit. Okay, marami pong tithe sa scripture. So sa Old Testament, I believe there are 3 types of tithes. So, what bottom line, what we simply embrace is the simplest, di ba? Any increase, okay, the first 10 of the increase belongs to God. Hindi po yun sa atin, kay Lord yun.
Diba? At kagaya nga po na ating nabanggit kanina at na narinig, pinapahalagahan natin yung mga bagay na mahalaga sa Kanya. We are holy people. So hindi na natin po yan, di ba, kine-question. It is really the heart of God. At may layunin siya for that. And that is to be a blessing. Di ba? To His temple, to His people. So let us pray. Father, we thank you and we bless your name this afternoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po'y nakapagkakaloob sa iyo, Lord God, at nadadala namin kung ano po yung sa iyo. At yung po yung tithe. And anyone, Lord God, who will give the tenth to you, continue to bless them. Hallelujah. Drawn from the root that you're the source of every good and perfect thing. We trust you and we love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. So by the way, our offering, sige po, you can now give to the Lord. Hallelujah. Wala sa loob ko. Unahin pala yung amen. Praise God. Okay, so by the way, whenever we give something to the Lord, this is not a replacement of an offering of our lives. Napakaklaro po yan sa 2 Corinthians. Nang sabi doon sa mga taga-Macedonia, una nilang hinandog ang kanilang mga sarili. At pangalawa nilang inihandog yung mga kaloob. Kasi yung iba, maraming sabihin, nagbibigay naman ako. So yung life ko, whatever I do with my life, importante, nagbibigay ako. That is entirely wrong. Hindi po dapat ganun ang maging perception natin. The Lord is never after our finance. God owns everything. Can I hear an amen? So ang ating ikapo ay hindi po paraan para magmalaki. Ang ikapo at anumang uri ng pagkakaloob ay pribilehiyo. At ginagawa natin yun dahil alam natin ang buhay natin ay una natin pong ipinagkatiwala sa Panginoon. Palakpakan ho natin ang ating pong Diyos. Diba? So let's go to the second part of the preaching. If there is one thing that would describe a person or a people na sanctified, it is, I believe, this word. So in Christ Jesus, we have been sanctified by the Lord and we have been declared to be holy. Sabi nga po natin, holy. Once again, can we say that word, holy? So tayo po ay sanctified, meaning we are holy. Yun lang po ibig sabihin nun. No, when you say God has called you, God has a purpose for your life, God has set you apart, it means that you are holy. Okay? And now that we are holy, there are 4 things that we have been given the capacity to do by the grace of God. Number 1, which we will cover today, holy people honor the Lord. Sabi nga natin, we are called to honor God. Pag sinabing holy tayo, sinet aside tayo ni Lord, set aside para saan? Para siya po ay i-honor. You have been set apart to honor God. Number 2, letter O, is that we have been set apart by God to offer to Him. To offer to Him. Number 3 is that we have been set apart by God to love the Lord. Love the Lord. Holy people love the Lord. Diba? Sanctified people, chosen people, nagmamahal sa Diyos. Can I hear an amen? At lastly po, yung mga binanal ng Diyos, why? They yield to God. They yield to the Lord. Naroroon yung kanilang pagpapasakop at naroroon yung tunay na pagrespeto sa ating Panginoon. So ang tanong ko po, are you holy before the Lord? Hindi po kayo sumagot. Kayo po ba ay binanal ng Diyos? Amen. So kung binanal tayo ng Diyos, ito po ang mga bagay na makikita na sa atin. We will honor God, we will offer to God, we will love the Lord, and we will yield to the Lord. These are the signs of God's holy people. Can we give the Lord a clap offering of praise? So this afternoon, sabihin natin, honor God. Okay, so let's go to Exodus chapter 31. Medyo napahapyawan na natin kanina.
Pero yung konteksto, kung kailan unang binanggit ni Lord yung kanyang pangalan that I am the one who sanctifies you or I am the one who has chosen you, ako ang pumili sa iyo sa konteksto ng Sabbath. Sabi nga natin, Sabbath. Basahin natin po sa verses 14 to 15, dapat ninyong sundin ang pinag-uutos ko tungkol sa araw ng pamamahinga. Dahil banal ang araw na ito para sa inyo, ang sino mang lalabag sa pinag-uutos ko sa araw na iyon ay dapat patayin. Grabe. Diba? Grabe, no? Sa atin, yung rest day, yung Sabbath day, worship day, ganun na lang natin, sadly, no, sa panahon natin, we take that for granted. Pero here, very clear, sabi ni Lord, those who would not honor the Sabbath, they are supposed to be put to death. Imagine po ninyo kung tayo nasa under Old Covenant, no? Hallelujah, wala na pong church ngayon. Diba? And we are not studying this to scare anyone. We are not studying this to put guilt and condemnation to anyone. Pero tinatalakay natin to para natin malaman, ganito pala kahalaga kay Lord ang Sabbath day. Nasasundan niyo po ba yun? Kasi ang sabi ng Panginoon, bottom line, the core of the law is love. Mahal natin si Lord eh. So pinapakita dyan na para sa Kanya, mabigat yung hindi magbigay ng halaga sa araw ng pamamahinga. At mamaya makikita natin kung bakit. Hindi lang dahil ayaw ni Lord na sila'y kumita. Hindi po, actually po, kung makikita po natin mamaya as we read through, the Lord is telling the nation of Israel, I am blessing you from the first day up to the 6th day. Gawin ninyo lahat ng gusto nyong gawin. From the first day of work up to the last day of work, gawin ninyo lahat. Pero pagdating ng araw ng pamahinga, ibigay nyo sa akin. Kaya ang katotohanan po, ang Sabbath day ay hindi po larawan ng takot. Hindi yan larawan dapat ng kabigatan. Actually, from the very word Sabbath, it's the day of rest. Sino po dito ang ayaw nagre-rest? Sino po dito yung mas gusto pong pagod siya kesa nagpapahinga siya? We all want rest. Bakit kaya pagdating sa mga Kristiyano, parang yung linggo naging burden na? Yung Sunday o yung time of worship, naging na siyang burden. Well, in fact, ang intent ni Lord ay hindi para tayo bigyan ng kabigatan, kung hindi paalala sa atin na tayo ay nais niyang nagpapahinga. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Di ba napakabuti ng Panginoon? Amen ba? Di ba napakabuti ni Lord? Tatrabaho ka mula Lunes hanggang Sabado. Baka nakakalimutan mo na, kailangan mo na magpahinga. Di ba? Kaya sabi niya, Sunday naman, bigay mo sa akin. And by the way, no, sa mga Christians po, of course, we all know that our Sabbath now is Sunday. Pero if we will go to the law, the Sabbath really is Saturday. Saturday po, hindi po linggo. So more than kung anong araw yon, kasi sa may mga ibang mga bansa, gaya po ng Middle East, yung kanilang pong Sabbath doon ay Friday. No? Pero may mga ibang bansa ngayon, nag-follow na rin ng I think UAE po yata, ngayon linggo na rin ang kanilang araw ng pamamahinga. Pero most of the Middle East countries po, ang kanilang pong day of rest is Friday. So hindi po tayo masyadong strict doon, pero ang nais nating bigyang diin ay meron tayong araw commonly accepted ng mga Christian sa lugar na kung tayo doon nakatira, yun po yung araw ng kanila pong pagsamba. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So the clear thing is, mabigat sa Panginoon yung hindi po
mamahinga. At hindi po bigyan ng pagpapahalaga yung araw ng pamamahinga. Hindi lang po yung basta pamahinga. Kaya nga di ba yung mga iba, bakit wala ka nung linggo? Kasi sabi ni Lord, mamahinga tayo Kaya na mamahinga ako. Kaya wala ako nung linggo. Kasi mula Lunes nga hanggang Sabado, pagod na ako. Kaya linggo na lang ako namamahinga, kaya wala ako sa church. Diba? Sino ba nakakasunod na sinasabi ko po dito? Alam niyo po, binago po ng Panginoong Jesucristo ang Sabbath. Diba? This is now the time to receive from the Lord. Hallelujah. Gawin ninyo ang mga gawain nyo sa loob ng 6 na araw. Pero sa 7 araw ay magpahinga kayo. Sapagkat banal ang araw na ito para kanino? Para sa akin. Alam niyo po, the Sabbath day is special to God. Sabi mo nga sa katabi mo, ang araw ng pamamahinga ay mahalaga sa Diyos. Mamaya makikita natin yung reason. Pero muli, sinabi na ni Lord, papatayin ang sino mang gagawa sa araw na ito. Sige, ayaw nyo mamahinga. Di ba sabi ni Lord? Ayaw nyo mamahinga? Sige, sigurado mamamahinga na kayo. Di ba? Sigurado mamamahinga na kayo dahil babatuhin kayo hanggang kayo mawala ng hininga. So yan. So mamamahinga na kayo. You will be forced, di ba, to rest in peace. Di ba? RIV. Because you are not valuing the Sabbath. Once again, we go back to the law, not to scare people. Di ba? Not to say that, special tayo, o tayo ay mas love ni Lord dahil nagsimba tayo ngayon. Hindi po. Kitang-kita, kaya tayo nagsisimba, kaya tayo nag-worship, kaya tayo come together as God's people because pinili tayo ni Lord. Pinili niya tayo, kaya tayo nandito. Amen ba? Sabi mo nga sa katabi mo, kaya tayo nagtitipon-tipon dahil pinili ka niya na. Di ba? Mali yung mentality na magsimba tayo para tayo i-bless ni Lord. Hindi. Bless niya na tayo, kaya tayo magsisimba. Bless niya na tayo, kaya tayo magpapahinga. Ang Diyos ang bahala sa atin. Sabi niya, you will go to work for 6 days and I will give you the power that you need so that you can work. Pero pwede ba? Pwede ba? Alam niyo, kung ako po ang paparaphrase dito, no? Ang nagiging dating dito, sinasabi ni Lord, sige, buhos niyo yung lakas niyo mula Lunes hanggang Sabado. Sa konteksto lang ng kalendaryo natin, kasi Hudyo sa Hudyo, iba yung calendar nila. Pero sa konteksto lang natin ngayon. Sige, magtrabaho kayo mula Lunes hanggang Sabado. Sige, kung meron pa kayong overtime work, mula sa opisina, sige, dalhin nyo pa sa bahay nyo. Di ba? Magtrabaho mula Lunes hanggang Sabado. Pero pwede ba? Pagdating naman ng linggo, mamahinga kayo. Sino po nakakasunod nun? Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi we are in a relationship with God. Pag nakita po natin ang araw ng pamamahinga as more than an obligation, but really the heart of God, hindi natin ito babaliwalain. Bibigyan natin po ito ng importansya. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. So with appear that not honoring the Lord's Sabbath, our honor of the Lord won't be complete. Kahit na magbigay ka pa ng salapi, kahit na ikaw ay mag-alay pa ng talento, pero pag hindi mo binibigyan halaga ang araw ng pamamahinga, hindi kompleto ang pagbibigay mo ng pahalaga sa Diyos. Bakit? Mahalaga kasi ito sa Kanya . Ganun lang po yung kasimple. Mahalaga to sa Kanya, pahalagahan natin. Amen po ba? And we are God's holy people so we can truly honor the Lord.
Let's continue po. Once again, we don't go to the law to punish people. I hope hindi po tayo makakarinig ng doon sa Rain in Life, no? Bawal hindi magsimba kasi may parusang mabigat. Hindi po ako ang nagsabi nun, si Lord. At hindi po natin tinitake yun na applicable ngayon. Because this is under the old covenant. Pero pastor, bakit natin pinag-aaralan? Because ang katotohanan na wala man yung mamamatay yung mga hindi nagpapahinga, hindi nababago ang puso ng Diyos. Mahalaga sa Kanya na tayo ay mamahinga sa presensya niya. Can I hear an amen? Diba? We need to understand what is valuable to God. Sa relationship, di ba? Sabi nga po ni Gary Chapman di ba, meron pong tinatawag na 5 different love languages. May mga iba't ibang paraan, di ba, para natin maramdaman na mahal tayo ng ating asawa, ng anak natin. Yun ang language natin. So pag narinig natin o nakita natin yun sa kanila, di ba, at yun ang ating pinapahalagahan, nararamdaman nating mahalaga tayo sa kanila. And it's in the point of view of us. Hindi sa point of view na nagbibigay. Kaya wag magtaka yung asawa, bakit ba, di ba, binilang ko na nga ng bagong sasakyan. Binilang ko na nga ng bagong ref. Bakit? Sabi niya, hindi ko pa rin siya mahal. Ang dami nang binigay na kung ano mamamahalin. Tapos sabi pa rin niya, hindi ako mahal ng asawa ko. Yung pala, yung kanyang love language ay hindi po giving. Ang love language pala niya ay quality time. So, pastor, kahit na walang kotse, di ba? Kahit na walang ref, pero I spend time with my wife, giving her quality time, mas dun niya nararamdaman na mahal ko siya. Amen. Hindi ko sinasabing mali yung pagbibigay, pero yung number 1 na magsasabi talaga at mararamdaman niya na mahal mo siya, ay kung ano yung sa point of view niya. Kagaya po nito, sabi ng Panginoon, I value the Sabbath. So kahit na anong pang sabihin natin, yun ang sabi ni Lord pahalagahan natin ang araw ng pagsamba sa Kanya. Pastor, meron naman akong ibang ginagawa para kay Lord. Meron naman akong yung namang aking pagsisikap, ultimately para sa Panginoon, nagbibigay naman ako ng offering. By the way, natanggap nyo ba? By the way, di ba? By the way, pinadala ko na. Di pa ba sapat yun, Pastor? Well, the Lord tells us, He honors those who honor the Sabbath. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Sige po, malakas sa palakpak para sa Kanya. Sino po nakakasunod ng sinasabi ko po dito? Kaya po ako, pag nagpupunta tayo sa Old Testament, hindi po tayo nag-i-inflict ng takot. Nararamdaman niyo po bang nakakatakot yung, di ba, narinig na nga natin, papatayin, di ba? May natakot ba sa inyo? Di ba, wala. Bakit po? Kasi pinag-aaralan natin hindi yung sumpa. Tinubos na tayo doon ni Jesus Tinubos na tayo ng Panginoon sa sumpa. Alam natin, walang sumpang padating. Pero alam natin kung sinong tumubos sa atin. At yun si Jesus. At mahal niya tayo. Tinubos niya man tayo sa sumpa. Pero hindi nagbabago ang puso niya. Pahalagahan natin ang mahalaga sa Kanya. Amen. And dito makita natin that we often think that honoring God is by doing. Akala natin yung pag-honor kay Lord, limitado dun sa lagi tayong busy, laging may ginagawa, punong-puno yung schedule natin. Hindi po. Dito pinapakita that honoring God also means resting. So we often think that honoring God is by doing, but it's actually trusting Him, which includes resting. Tingnan nga natin. We often think
Di ba? That honoring God is by doing. Gawa ka dito, gawa doon. No, sa pagmamagitan ng paggawa, parang Martha. Di ba? Akala ni Martha, it's always by doing, doing, doing. Pero ano sabi ni Jesus? Mary has chosen the best part and it will not be taken away from her. What was Mary doing? She was listening. Di ba? She was taking from Jesus. Because ultimately, ang pag-honor kay Lord ay hindi simply by doing. Hindi pang labas. Ang tunay na pag-honor kay Lord, yung nagtitiwala ka sa Kanya. At kasama sa nagpapakita na nagtitiwala ka kay Lord, ay yung natututo tayong magpahinga sa presensya niya. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kaya sabihin mo sa katabi mo, mapalad tayo. Dahil ang Diyos natin, nais na tayo'y nagpapahinga. Diba? Amen po. Praise God. Throughout creation, actually, makikita natin, desire ni Lord na mag-rest. Hallelujah. Let's go to Exodus, chapter 31, verse 18. Pagkatapos ng pakikipag-usap ng Panginoon kay Moises sa bundok, ibinigay niya kay Moises ang dalawang malalapad na batong sinulatan ng kanyang mga utos, na siya mismo ang sumulat. Bakit ko po ito nilagay? Ito po yung huling-huling talata po sa Exodus 31. Sabi diyan, after, di ba, saying to Moses, all the commands, binigyan siya ni Lord ng malalaki pong tipak ng bato. Nandoon po yung utos ni Lord. Pero what is, worth mentioning here, yung atin pong tinatalakay is about the Sabbath. Diba? About the Sabbath, araw ng pamamahinga. Alam natin na yung command to honor the Sabbath is part of the Ten Commandments. Tama po ba? Sino po ang nakakaalam ng Ten Commandments? Alam po natin Ten Commandments. Hindi ko na, wag po kayo mahiya pong itaas po yung kamay. Hindi ko naman po kayo paparecite. Di ba? Pero, sino po nakakaalam na may Ten Commandments? Yan. Di ba? Linawin mo, pastor. Di ba? At alam natin, part ng Ten Commandments, yung bigyan natin ng pagpapahalaga ang araw ng pamamahinga. Tama po? That's part of the Ten Commandments. But what is noteworthy mentioning here is this. Bago po niya ibinigay yung Ten Commandments, yung nakasulat na po sa bato, bababa na lang po ni Moises, nagbigay siya ng paalala patungkol sa Sabbath. Sino po nakasunod ng sinasabi ko po dito? Diba? Doon sa previous chapter, sinabi ni Lord kay Moses, I think it was in Exodus 20. Tama po, I think it's in Exodus 20. Nilatag ni Lord yung Ten Commandments. Thou shall not have other gods before me. Thou shall do not use the name of the names Lord in vain. Thou shall honor the Sabbath day. So on and so forth, hanggang sa nakarating sa 10. Nandoon po yung honoring the Sabbath. Tapos tumakbo po yung iba't ibang mga laws. So bago po maghiwalay si Moises at saka si Lord, binalikan po niya yung Sabbath day. Bago sila nagtapos, kumbaga po kung ipipicture ko po yung nangyayari, Moses, ito yung mga utos ko, number 1, number 2, number 3. Tapos dami pa niyang sinabi, dami pang sinabi ni Lord. Tapos nung bababa na si Moses, sabi ni Lord sa kanya, by the way Moses paalala ko lang yung Sabbath day. Sino po nakasunod na sinasabi ko? Pwede po niyang ipinaalala, by the way, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. By the way, i-honor niyo yung mga magulang niyo. By the way, huwag kayong magnanakaw. Pwede niyang ipaalala kahit isa dun sa Siyam. Pero ang pinili niya, alin? Yung Sabbath day. I hope you got the message. I hope nakuha po ninyo yung gusto ko pong idiin.
para sa Diyos, mahalaga sa Kanya, yung araw ng pamamahinga. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Remember that honoring God, honoring what the Lord wants us to honor. Ibig sabihin, pagpapahalaga sa mga bagay na nais ng pahalagahan natin, kagaya halimbawa ng Sabbath, regarding halimbawa sa ating pong pagkakaloob, paglilingkod. Lahat ng yan, hindi natin ginagawa yan to sanctify ourselves. Remember, kaya natin yan ginagawa dahil pinili niya na tayo. Pag pinapahalagahan natin yung mga bagay na ito, kasama po yung Sabbath day, it reflects that we are indeed already sanctified by the Lord. Kaya yung mga taong nagsisimba, yung mga taong, di ba, nagbibigay ng pahalaga sa damdamin ng pagsamba corporately at sama-sama, nagpapakilala yan na ikaw ay talagang sa Diyos. Naintindihan po ba natin yon, mga kapatid? I hope klaro yon. Kaya pag may nagsabi sa atin, uy, magsimba ka naman kasi kung hindi ka nagsisimba, hindi ka kay Lord. Hindi po. Ang maging motivation natin is, magsimba ka. Halika, umaten ka, dumalo ka kasi, alam mo, kay Lord kasi tayo. Kaya tayo pumunta sa pagdiriwang ng ating Panginoon. Nakukuha po ba natin? Parang sa kasal. Diba? For example, sa wedding. Sino po sa wedding ang mga taong dapat nandun? Sige, tanungin ko po sa inyo. Sa mag-asawa po, sa ikakasal, sino po ang dapat nandun? Bukod po doon sa ikakasal, syempre, di ba po? Yung ine-expect po ninyo, nandun sila. Magulang. Di ba pag narinig natin yung magulang wala doon sa kasal, nung anak niya, chismis daw sabi ni Tita Benshi, wala pong ganun dito. Di ba? Di ba? It's like an issue. Ba't wala yung magulang doon? Kasi ine-expect mo na may relationship yung mga magulang doon sa ikinakasal, nandun sila dapat. Amen po. The same thing on a Sabbath day. If we belong to God, ang expectation na simple sa atin, tinawag tayo ng Panginoon para magsama-samang sumamba, inaasahan tayo ng Panginoon na nandito tayo pag-araw ng pagsamba. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. It's as simple as that. And we go to the scripture, bakit kaya? Bakit kaya? Let's go to Exodus 31, 16 to 17. Balik tayo ng konti po. Konti Rhea. Kaya kayong mga Israelita, Tagalog na lang, dapat ninyong sundin, magpakailanman ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng pamamahinga hanggang sa susunod pang mga henerasyon. So, alam niyo po, ang Sabbath is a perpetual covenant. Pag sinabing perpetual, it is ongoing. So, ibig sabihin, even if you are not a Jew, mananatili po ang pagbibigay halaga sa araw ng pamamahinga. Iba't ibang mga araw yan, hindi mawawala yung message that God's people will always have a designated time to rest and worship God. Can I hear an amen? Hallelujah. Kaya, sabi niya, ito ang walang hanggang tanda ng walang katapusang kasunduan natin. Ito po yung binabanggit ko po sa inyo kanina. There's a sign that will prove that that a person is part of God's nation. At isa yung Sabbath. Dahil, anong reason ni Lord? Dahil sa loob ng 6 na araw, nilikha ko ang langit at ang mundo, at sa 7 araw ay nagpahinga ako. Bakit po nagpahinga si Lord? Napagod po kaya siya? Napagod po kaya si Lord? Kaya siya nagpahinga? Nagpahinga siya dahil tapos na po yung work.
complete na yung work, that's why He rested. Kaya yung mga nagpapahinga, yung mga nagsiset aside talaga ng oras, panahon, para talagang sumamba sa Diyos, ito po yung nagpapahayag na naniniwala tayong lahat ng kailangan natin kay Lord natin masusumpungan. You can take the time to rest because you know God will not forget about you. He will bless you, He will heal you, He will protect you. He is our shepherd and He will not want. Diba? Lala niyo pa po ba yun? Want? He will never waver. He will never abandon. He will never neglect. And lastly, He will never tolerate. Last week, hallelujah. Can you imagine, umatin na po kayo niya, nakalimot na kayo. Lalo na yung hindi umatin, di ba? Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Do you get the point, church? Ang reason is because the Lord rested. He rested on the seventh day. So He wants His people to rest also on the seventh day. Can we give the Lord a clap offering of praise? Hallelujah. Let's go to Hebrews chapter 9. Or Hebrews chapter 4 verses 1 to 3. Alam niyo po, yung Old Testament na fulfill sa New Testament. Ngunit kahit nang ganon, Hebrews 4:1, yan. Ngunit kahit na ganon ang nangyari sa kanila, nananatili pa rin ang pangako ng Diyos na makakamtan natin ang kapahingahan mula sa Kanya. Kanina po nanggagaling ang kapahingahan? Kay Lord. Kaya mag-ingat tayo at baka mayroon sa atin na hindi magkakamit ng pangakong ito. At ano yung pangako? Sapagkat nakarinig din tayo ng magandang balita katulad nila, pero naging walang saysay ang narinig nila dahil hindi sila sumampalataya. Tayong mga sumasampalataya ang magkakamit ng kapahingahan. So ano yung pangako? Ano ang pangako ng Diyos? Kapahingahan. The promise is the day of rest. At paano nararanasan ang rest? Through the gospel, believing the good news. Every time that we gather, every time that we come together, diba? At sumasamba tayo, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. At hinahaluan natin ng pananampalataya, nagiging resulta nun, rest. Nakakapagpahinga tayo, nawawala ang ating pag-aalala. Amen po. Hallelujah. Ito nga lang pong, di ba? Ito po nakalipas na week na to. Yung power walk po. Di ba? Power nap, power hug. Wala po. Of course. Hallelujah. Physically po, ay maaaring tayo po ay, di ba? Restored. Pero sabi ko nga, ang prayer ko, Lord, yun namang 1 week po na wala pong power movement. Huwag namang magresulta yung mga tao. Nasanay na, di ba? Because ang totoo po, ang kapahingahan nasa salita ng Diyos. And this is often what happens whenever we come together in worship. Amen po. Let's continue. Ngunit hindi ito makakamit ng hindi sumasampalataya dahil sinabi ng Panginoon, sa galit ko, isinusumpa kong hindi nila makakamtan ang kapahingahan galing sa akin. Question, paano po mararanasan ang kapahingahan? Ayon po dito, kailangang sumampalataya. Sumampalataya. At kaugnay ng sumampalataya, ano po binabanggit? Hindi ibig sabihin na wala pa ang kapahingahan. Ang totoo, nariyan na ito. Bakit? Mula pa nang nilikhain ang mundo. That's what the Lord said in the book of Exodus. Bigyan niyong halaga yung araw ng pamamahinga dahil ako mismo nagpahinga ng 7 araw. Going to the New Testament, binabanggit po dyan
yung kapahingahan dahil kay Kristo Jesus. Ngayon naiintindihan natin kung bakit ganun na lamang pinahalagahan ng Diyos ang Sabbath rest even in the Old Testament. Because yun ay larawan ni Jesus Christ. Sabbath is a picture of the Lord Jesus Christ. That's why in Matthew chapter 6, tama ba ako? 6:28, di ba? If I'm not mistaken. Sabi doon, di ba, come to me, all who are weary and heavily laden, and I will give you rest. Because Jesus is Sabbath. So whenever we pause for a while, nagtrabaho tayo mula Lunes hanggang Sabado, at pagdating ng Linggo, tayo namamahinga, pinapahayag natin na mahalaga si Jesus sa buhay natin. Palakpakan ho natin ang ating Panginoon. Sige po, malakas sa palakpak para sa Kanya. Only by faith in the gospel about Jesus Christ can we honor Sabbath and experience the rest that it brings. It's by faith. It's by faith. Totoo po yun. Makakapagpahinga lang tayo kung tayo nananampalataya. Amen po? Second to the last text, Hebrews 4:19-10 or 9-10. Kaya may kapahingahan pang nakalaan sa mga taong sakop ng Diyos. Sino po ang sakop ng Diyos? Sino dito ang bahagi ng paghahari ng Diyos? Tayo. So, ang pangako, may kapahingahan pa para sa atin. We are not striving to rest. We are believing that we enter rest. Can I hear an amen? At ang kapahingahang ito'y katulad ng pagpapahinga ng Diyos sa ikapitong araw. Can you imagine this? No, napakaganda pong paalala sa atin. Pag ikaw ay namamahinga, sa araw ng pamamahinga, ang nararanasan mong pagpapala, ang nararanasan mong kapahingahan, ay yung kapahingahan na naranasan ng Diyos nung siya mismo ang namahinga. Wow. Powerful. Very powerful. So simula sa araw na to, sa lahat po ng makakapakinig ng preaching na to, do not allow, especially kung you can really, di ba, tune your schedule to really not allow anything to take away your time in God's mighty presence. We don't want to be legalistic about it, no? Pero the message is so clear. Can I hear an amen? Once again, this is not to bring condemnation and guilt. This is to bring about reminder to us that we are holy people. And when it comes to setting aside time to worship God, yun ang meron tayo. Nakakatigil tayo sa pagtatrabaho, nakapaglalaan tayo ng mahalagang oras para sambahin at dakilain ang ating Panginoon. Amen po. Verse 10, sapagkat ang sino mang magkakamit ng kapahingahang mula sa Diyos ay makakapagpahinga rin sa mga gawain niya, tulad ng pamamahinga ng Diyos matapos niyang likahin ang lahat. So what does this mean? We can truly say that we have entered God's Sabbath. Kasi sabi ko nga po sa inyo, hindi na po ito patungkol sa legalistic about a particular day. Depending on the culture that you are in right now, if you're in the Middle East, you're in America, iba yung time zone mo, people there normally have a connotation, what is the day of rest for them? Wag na po nating pagdebatihan na, si Lord naman kahit anong araw, ganito, ganun, ganyan. O sige po, we don't want to get into the debate. Pero ang prayer ko lamang po, sinasabi natin yun, hindi para magdahilan. Kasi may mga iba po, di ba, they are so wise. Galing pong ang tawag doon, makipagdebate. Di ba? Magaling pong maminuloso po. Pero pag tinanong mo siya, so, anong araw ka nag-church? Yun nga eh.
Ah. Di ba? Wala namang mai-point. So, ang bottom line doon is, we're not going to be legalistic about it. But if you have the capacity really in your time, di ba, to set aside really what is common to many to be the day of rest in your culture, honor it. Can I hear a big amen? Diba, sabi dyan, we have entered God's Sabbath when we have already ceased from trusting our own work and trusting His complete work. Yan po yung tunay na Sabbath. Yung, sige Lord, magpapahinga ako. Sige Lord, mag-worship ako. Sige Lord, makikinig ako ng word mo. Sige Lord, magsaserve ako. Diba? I will be a blessing to my brothers and sisters in the faith. Nagagawa ko to. Break sa normal na ginagawa ko mula Lunes hanggang Sabado. Kasi naniniwala akong kahit na mamahinga ako at maglingkod ako sa inyo, may naghahandang pagpapala at biyaya sa akin at hindi mo ko pababayaan. Amen po. Let's close with this. Hebrews chapter 10. Ito po'y pinaad ko lang po kanina. Basahin po natin sa Tagalog. Magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangako sa atin. Sino po dito ang may tapat na Diyos? Sino dito ang may Diyos na nangako sa inyo? Diba? Tayong lahat. Pagpatuloy natin. Dahil meron kayong Diyos na tapat, verse 28. O verse 24. Sikapin na nating mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Total, si Lord naman tapat sa atin eh. Total, si Lord sa mga pangako niya, sigurado gagawin niya. Kaya instead na tayo ay so much concerned sa sarili nating kakainin, sa sarili nating dadamitin, sa sarili nating kagustuhan, let the Lord take care of that. Ang maging priority natin, i-encourage ang bawat isa na magmahalan at gumawa ng mabuti. Paano? Verse 25. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon gaya ng kaugalian ng ilan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Kasama ba siya doon sa ilan? Na naging ugali na hindi ba mag-worship? Hindi. Kaya nga kami nandito, pastor eh. Tinitiyak namin, next week nandito pa rin kami. Di ba? Sabi dyan, napaka-clear oh. It is not, let us not make it a habit. Kaya nga po, ang gusto kong i-point, pag may mga nagme-message sa akin, pastor, di kami makaka-church ngayon kasi may sakit ako. Sinasabi ko sa kanila, hindi ko sinasabing, okay lang, may sakit ka, di ba? Hindi ko sinasabing ganun. Pero huwag kang mag-guilty kung kailangan mo talaga magpahinga. Di ba? Join ka online. Pero pag maging habit mo na, di ba, yung, di ka na nag-church, di ka na di ba, sasabihin mo, nakakonect naman ako lagi online. Nakakonect naman ako lagi. If God is giving you the opportunity to come to church physically, then come to church physically. Amen po. Kasi paano natin matutupad yan? Paano natin matutupad yung magmahalan, di ba? Yung magpaalalahanan sa paggawa ng mabuti. Paano natin mai-encourage ang bawat isa sa atin kung tayo po ay hindi connected? Ako nga po kanina, meron po ako mga kausap. May kausap ako kanina umaga. And I value that na may kausap po ako. May kinaka-counsel po ako. Pero habang pong kinaka-counsel ko po, sina Carl kanina at saka sina G, naiisip ko rin po yung mga tao rito. Sigurado pagdating ko doon, wala na sina ganun, wala na si ganyan. And I'm not saying na hindi importante si Carl. Na mahalaga si Carl. Carl, di ba? Mahalaga kayo kay pastor, di ba? But the point that I would like to drive at is there is something powerful when you come to church regularly and physically. Huwag niyo po yung gawing habit na hindi tayo nagpapakita.
at naglilingkod sa Panginoon. Palakpakan ho natin ang ating Diyos. At ano po ang igit na paalala? Bakit? Palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Malapit na pong bumalik si Lord. He is coming back very soon. And we need to be focused on serving God. And that will happen when we come together and honor the Lord. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. So, just to summarize and once again, sino po dito ang ginawang holy ni Lord? Diba? In Christ Jesus, we have been sanctified. Remember, si Lord ang nag-sanctify sa atin. He's the one who sanctified us. Actually, yung sanctification po is both a finished work and a being completed in our lives. Positionally, we are sanctified dahil hiniwalay na tayo ni Lord. Pero yung atin pong soul, diba, yung choices natin, nasa process pa yan. Okay? So, and we need to understand that those that are sanctified in Christ, meaning we have been set apart for God's glory, we are declared to be holy. That's why we can honor God, we can offer to God, we can love the Lord, and we can yield to God. And everyone says, Amen. Let's all rise up and let us sing this song to God as a declaration of our faith in Him. We're going to sing a song na familiar po sa marami sa atin. Especially po kung kayo po'y may edad na po kagaya ko. But it is a song that reminds us that we are to offer our lives to the Lord. Kahit na ano pa po pinagdaanan natin, remember, the Lord calls us to offer to Him our life. Our life. Our life. Before we sing, pagdating po sa chorus, paalala po kaninang hamaga, sabi po dun sa chorus po, Lord, I offer my life to you. Everything that I've been through, use it for your glory. Kaninang umaga while we were having our huddle, the Lord made a fresh insight regarding this song. Alam ko po, ang intent po dyan ni Don Moen, kasi po nag-text po siya sa akin eh. Joke lang po. The intent of the author is really, ano man ang pinagdaanan natin, Lord, gamitin mo. Hinahandog ko sa iyo. Everything that I've been through. Pero oftentimes, pag nakatingin lang tayo sa atin, naniniwala tayo, may mga pagkakataon iniisip natin, sapat na ba yung pinagdaanan ko? Sapat na ba yung naging sacrifice ko? Sapat na ba yung mga natutunan ko para ihandog ko ang buhay ko sa Diyos? Kaya kaninang umaga, iba po ang naging take dyan. Huwag po nating tignan lamang ating sarili. Bukod sa ating mga sarili, mas tignan natin kung anong pinagdaanan ni Lord para sa atin. Sabi doon, everything that you have been through. Christ died, He suffered, He went through so much pain. Para sa atin. Hindi para sa Kanya, para sa atin. Kaya pag yan ay nare-realize natin, walang dahilan para hindi tayo mag-offer kay Lord. Everything that Jesus went through, use it, Lord, for your glory. Use it, Lord, for your glory. And so we, Lord, to you, Lord, we offer our lives to you. Let's sing this song to the Lord. So mamaya pag-awit po ninyo, yun po ang maging damdamin ninyo. Think about Jesus. Thank you, Lord. All that I am. Sige, Jerry. All that I have, I lay down. I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them
Once again from the top. And all that I am, and all that I have, and I lay them down before you, oh Lord, and all my regrets, and all my outlays, the joy and the pain, I'm making them yours. And Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you, and as a pleasing sacrifice. And Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet unseen. Things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true, and all of my heart and all of my praise, my heart and my hands are lifted to you. Everyone. And Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. Oh, I offer to you my life. Lord, I offer you my Lord. I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. So I offer to you, Lord, I offer you my Lord. I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory, Lord. I offer my days to you, lifting my praise. Thank you, Jesus. To you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Lord, you are more than enough. The sanctification that you have allowed your people to experience, kami po ay iyong pinili. Kami ay iyong tinalaga. Kami ay inyo pong ginawang bahagi ng iyong bayan.
Kami ay bahagi ng isang lupon, Panginoon, ng mga pari na maghahandog sa iyo. At lahat ng ito ay hindi bunga ng aming mga gawa. Ito ay resulta ng iyong ginawa para sa amin. Lord, we believe that what you have done is more than enough so that we can serve you. So that we can truly honor you. That we can truly set aside our time to honor you, Lord. And even give value to the day of rest. Lord, right now, I pray that you will minister to your people. Nandito po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Pinili. Hindi para gampanan ang isang obligasyon, kundi kami nandito para po kayo ay pagpadamahan ng aming pagmamahal, ng aming pong pagrespeto, dahil meron po kaming relationship sa inyo. Meron po kaming relationship sa inyo, Panginoon. That's why we want to set aside time and we want to express how much we love you. This is not an obligation, Lord. This is an overflow. It is not an obligation. It is an overflow of your love in our lives. Kaya right now, sa mga anak po ninyo who are challenged to really offer a life of service, a life of gratitude, of trusting, continue to talk to your people. Continue to minister to your people. And may we truly honor you. Honor you, Lord. And there are concrete ways na inilahad ninyo sa inyong mga salita kung papaano namin kayo mabibigyan ng pagpapahalaga. Marami pong salamat for making us part of your people, for making us part of your kingdom. At anuman ang pangangailangan ng bawat isa, ikaw ang aming kasapatan. Right now, Lord, ang iyong salita na nagpapahayag, ang sino mang namamahinga, sa araw ng pamamahinga, nararanasan ang kapahingahan na naranasan ng Diyos. So right now, allow your people to rest. The same rest that you had. Oh, thank you so much, Lord. Allow your people to rest. The same type of rest that you experience on the seventh day. 7 means complete. 7 means everything is settled. We will face the week with joy. We will face the week with trust. Na ikaw na po ang nauna. Iba ang na kay Kristo. Nauuna ang pahinga. Nauuna ang pagtitiwala. In the Old Covenant, rest happens on the last day. But in Christianity, under the New Covenant, rest is the beginning of the week. So thank you so much today that we have entered into your rest. Thank you, Lord. Bless everyone and bless our entire week with your grace and with your mercy. In Jesus Christ's name we all pray. And everyone says, Amen and Amen. Hallelujah. Can we all lift up our hands towards God? The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance, His smiling face, and give you shalom, peace. I declare the grace of the Lord Jesus Christ, the agape, the unconditional love of our Abba Father, the fellowship, the communion of the Holy Spirit to be upon you, upon your family, biological and spiritual local family church, as we all together proclaim the gospel of our Lord Jesus Christ to people that are around us, to the cities in Metro Manila and even the Philippines, and even to the nations, proclaiming that Jesus Christ is coming back very soon. And we're excited for that.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, in Yeshua's name. And everyone says, Amen and Amen. Hallelujah. Pakisabi nga po sa inyo pong katabi, we are part of God's family kingdom. For we are highly favored, greatly blessed, deeply loved, all because of our King in us, the Lord Jesus Christ. And everyone says, Amen and Amen. Thank you so much for joining. For those who have joined us via Rock, remember, reign in life through Jesus Christ.